Ilan sa nagugustuhan na motorsiklo ng marami dito sa bansa ay ang Maxi Scooter, sapagkat ito lamang daw kasi ang nagbibigay ng komportabling biyahe sa pang-araw-araw at mas moderno sa karamihan. Kaya naman sa video na ito tatalakayin natin ang top 5 best Maxi Scooter sa Pilipinas na may affordable price tag, improved reliability at mga modern specs and features na magugustuhan ng marami sa atin. Ang kabuang detalye at nilalaman kasama ng mga presyo nito ay alamin natin, pero bago yun syempre kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, baka naman kaibigan po na like and subscribe button pati na notification bell para naman ma-update lag sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Ang pinakauna sa listahan natin ay ang Honda PCX 160. Sa mundo ng motorsiklo, ang mga scooter ay ikinategorya bilang pangunahing transportasyon sa bansa. Ngunit sa kaso ng PCX 160 ng Honda ay nakakapanginayang gamitin sa pangbara-bara lang. Dahil ang postura ng isang ito kung pagmamasdan ay napaka-elegante at napaka-maporma. Gayunpaman, alinsunod sa mga kapareha nito, itong motor ay maaari pa rin namang gamitin sa kahit saang lakad man, pang-service, pamamasyal at sa long ride. Ang pagkakaiba nga lang nito ay direktang ginawa ang modelo bilang isang touring maxi scooter na para sa syudad na kinakailangan ng marami sa pang-araw-araw. Nilabas ito sa bansa noong 2018 sa iisang variant ng ABS at may makina na 150cc. At ngayong 2022 ang bagong pag-update nito mula sa panlabas hanggang sa kaloob-loobang bahagi ay mas kinagiliwan pa ng marami. Dahil bukod sa makabagong estilo nito, ay mas dinagdagan ang maraming features, pinalakas ang performance ng bagong makina at mas inimprove ang capacity. Na ngayon ay tinatawag ng Honda PCX 160. Ang unang makakakuha ng pansin mo sa motor na ito ay ang bagong sharply styled na LED headlight at taillight nito. Pagkatapos ay ang sapat na padded na upuan na may malalapad na sukat, ay dinisenyo para sa parehong ginhawa at kontrol ng rider. Mayroong itong smart key system, LCD digital instrument meter panel gauge, storage box compartment na malawak ang sukat, at sa harapan ay may makikitang packet na may kasamang takip at sakit na pwedeng pagsaksakan ng gadget. At ang underseat compartment storage ay may kabuuang sukat na 30-liter size compartment storage na para sa anumang sukat ng helmet. Ang mil ng motor na ito ay pinapagana ng 157 cubic centimeter na displacement capacity. Naka-single cylinder, 4-stroke, 4 valves at naka-single overhead camshaft engine na kayang gumawa ng 15.8 horsepower at 14 Nm ng torque. Ang power output nito ay inilapat sa pamamagitan ng continuously variable transmission o CVT nito. At ang kabuuang bilis na naggagawa nito ay umaabot naman ng 125 km/h. Meron itong fuel tank capacity na 8 liters na kumukonsumo ng 1 litro ng gasolina sa loob ng 45 km na layo. Bukod sa nabanggit na LED lights at malaking capacity ng makina, pinapanatiling ligtas ng Honda PCX 160 ang rider nito gamit ang anti-lock braking system o ABS na konektado sa front wheel disc brake at nakabalot sa kabuuang sukat ng gulong na 130/70R13 sa rear at 110/70R40 naman para sa front. Ang front and rear brake ay parehong mga naka-disc type na binalutan ng mga naka-tubeless tires at parehong sinusuportahan ng magandang mga suspensions kung saan nagkukontribute ng magandang bounce sa tuwing may dadaan sa malulubak sa pamamagitan ng magandang klase na telescopic fork suspension sa front, habang naka-dual shock absorber with coil spring naman ang sa rear suspension nito. Nagbibigay na mahalagang impormasyon naman sa rider ang malaking sukat ng digital instrument meter panel gauge nito. Binibigyan ka rin ng motor ng magandang security sa pamamagitan ng pass switch, keyless entry at may anti-theft alarm system. Kasama ang built-in hazard lamp para sa visual na paalala sa oras na mga biglaang paghinto sa gilid ng kalsada. Meron din itong isang sistema na tinatawag na idling stop system na nagkukontribute din para mas tumipid ang konsumo ng gasoline sa oras na maihihinto ang motor pansamantala sa mga traffic. Kasama ang engine check warning, Honda selectable torque control o tinatawag na traction control na para sa mga madudulas at mababatong kalsada. Ang sukat ng ground clearance nitong Honda PCX ay nasa 13.4 cm, habang tumitimbang naman ang kabuuang bigat nito ng 131 kg. Dito sa bansa, ang modelong ito ay kasalukuyang inaalok mula sa presyo na 131,900 sa standard na variant, habang 149,900 naman para sa ABS variant na may mga kumpletong features. Suzuki Bergman 125 version 2.
Ang pagpasok ni Suzuki sa kategorya ng maxi scooter ng mga motorsiklo sa Pilipinas ay isa sa mga pinakaabot kayang opsyon para sa Pilipinong mamimili at naghahanap ng budget-friendly na motor na maxi type category. Ang Suzuki Bergman Street ang isa sa mga pambato nila. Mula sa makasaysayang pangalan ng Bergman, ang Bergman Street ay isang bagong scooter mula sa Suzuki stable Japanese brand na may tagline na ito ang maxi scooter na kayang-kaya mo. Nilagyan ng 125cc engine displacement na may 4-stroke, single-cylinder, single overhead cam at 2 valves sa engine, habang naka-air-cooled type naman ang cooling system. Ang Bergman Street ay nagtatampok din ng sapat na lakas para sa pang-araw-araw na gamit sa loob ng syudad. May pinares sa isang CVT automatic transmission type at gumagawa ng lakas na hanggang sa 8.5 horsepower sa kada 7,000 RPM at 10.2 Nm naman sa kada 5,000 revolution per minute. Kaya ang kabuang bilis na nagagawa ng motorsiklong ito ay umaabot ng 105 km per hour. Ang pagsakay sa motor na to ay walang kahirap-hirap at nangangailangan lamang ng isang simpleng pag-upo sa maliwalas na pormahan at malalapad na upuan ito. Makakuha ka rin ng komportableng pakiramdam sa tuwing maidadaan mo itong scooter bike sa anumang lubak o mahahams na klase ng kalsada, sa pamamagitan ng magagandang klase ng suspensions na ikinabit dito. Meron itong telescopic fork sa front suspension at swing arm with single shock absorber naman para sa likuran. Ay na-maintain na rin ang komportableng pakiramdam habang umaandar. Meron itong katangi-tanging disenyo na nagbibigay din sa motor ng appeal para mas tangkilikin ng marami. Gaya ng isang malapad na front face na parang kamuka na ng isang malaking maxi scooter na may kasamang ring malaking ilaw, isang windscreen protector at isang malapad na front footboard. Meron din itong kasamang malawak na under-seat compartment storage para sa ibang mga gamit at helmet na mapagkakasya mo dito. Kasama ang mga console pocket sa harapan na may kasama pang saksakan ng charger ng cellphone. Bibigyan ka rin ng motor na ito ng isang maganda at balanseng pagkonsumo ng krudo sa pamamagitan ng fuel supply system nito na injected type. Ayan naman ang fuel tank nito na may 5.6 liters ay matagal-tagal na rin ang gamitan sa average fuel consumption nito na umaabot ng 53 km per liter. Ito na siguro ang pinakamatipid sa marami. At ang iba pang mga bagay na meron dito ay ang katulad na lamang ng parehong mga naka-tubeless na gulong nito na may pareho ding sukat na 90x90 R12. Meron itong naka-disc type na brake sa front habang drum brake type naman para sa rear na sinusuportahan ng combination braking system. Nilagyan din itong motor ng mga security system gaya ng pass switch, side reflectors at isang shutter lock system sa ignition. At meron din itong naka-digital na instrument meter panel gauge na beginner friendly at napaka-informative. Sinamahan nito ng idling stop and stop system na tumutulong din para mas mapababa ang konsumo ng fuel sa pamamagitan ng pansamantalang pagtigil ng makina nito sa oras na nakahinto ang motor sa traffic. Sinamahan din ito ng side stand kill switch at ng kick starting. Bukod sa electric push start, may buong bigat din itong motor na 112 kg at ground clearance size na 16 cm. Nagkakalaga itong Suzuki Bergman sa kasalukuyan sa presyo na 92,400 pesos lamang na may iisang variant, QJ Fortress 160. Sa nakakabilib na porma nito na may mga dalang panibagong antas ng teknolohiya para sa makabagong henerasyon, ang QJ Fortress 160 ay ang isa sa pinakamagandang bilhing maxi scooter sa panahon natin ngayon. May kakaibang style ang isang ito kung ikukumpara sa karamihan, pero malimit pa lamang ang nakakakilala kung gaano rin nga ba katatag ang maxi scooter sa pangmatagalan. Pinagmamalaki ng Chinese brand manufacturer ang hindi birong motor na kung ikukumpara sa karamihan ay nakakalamang na rin mula sa pagkakaroon ng affordable na presyo, mga advanced na specs and features at improved maneuverability, ay makakakuha ka rin ng compact, sulit at practical na klase sa kabuang halaga nito na 149,900 pesos lamang. Meron itong mga naka full LED lighting system gaya ng dalawang eye-shaped LED headlamp nito, kakaibang mga turn signal light indicator na vertical line shape, at isang maangas na combination light system na para sa magandang visibility. Nilagyan din itong motor ng mga nauusong pormahan gaya ng pagkakaroon ng mataas na windscreen protector, naka-naked handlebar, dalawang magkabilang footrest para sa relaxed na upright position,
Isang malapad na pillion seat na para sa 2 tao at very accessible. Ang motor na ito ay nilagyan din ng mga modernong gamit na ninanais ng kahit na sinong makakagamit, gaya ng pagkakaroon nito ng USB port charging system. May isang TFT digital instrument meter panel gauge na may phone connectivity. Maganda ang quality at accessibility sapagkat nilagyan din ito ng iba pang gamit gaya ng pwede kang manood dito ng video, monitor ang mga maintenance recommendation at masagot ang tawag habang nagdadrive. Sinamahan din itong motor ng mga convenient features gaya ng pagkakaroon ng malaking underseat compartment storage, 2 bulsa sa harapan para sa maliit na package, at ibang amenity. Sinamahan din itong motor ng mga safety and security features, kabilang ang pagkakaroon nito ng anti-lock braking system na suporta para sa mga emergency braking. May side stand kill switch na rin ito at traction control system na para sa mga off-road at madudulas na highway, at isang hazard lamp na visual sign para sa mga biglaang pagpapahinto sa gilid o sa gitna ng kalsada man. Pagdating sa makina, itong motor naman ay pinapagana ng 160 cubic centimeter na displacement capacity na may kasamang 4-stroke, single cylinder, 4 valves at single overhead camshaft. Ginamitan din ito ng fuel injected type na fuel supply system at naka-liquid cooled type na klase ang cooling system. Nilagyan ng malaking fuel tank capacity na 8 liters at kumukonsumo ng 1 litro sa loob ng 40 to 45 kilometro na layo. Karugtong nito ang automatic transmission na nagbibigay ng maximum output na 15 horsepower sa kada 8,500 revolution per minute at 15 Nm ng torque naman sa kada 6,000 revolution per minute. Meron itong bilis na nagagawa ng 115 km per hour. At pagdating sa suspensions and brake, itong motor ay nilagyan din ng parehong disc brake sa front and rear, naka-telescopic na front suspension at dual shock absorber na may kasamang coil spring naman sa rear suspension. May kabuang sukat ang mga gulong nito sa front na 14-inch habang 30 naman para sa rear. At pareho na ring mga naka-tubeless. Meron na itong kabuang bigat na 138 kg at nagkakahalaga ang kasalukuyang presyo nito ng 149,900 pesos lamang at kararating lamang din dito sa bansa. Ang pang-apat sa listahan natin ay ang Yamaha NMAX 155. Inilunsad sa Pilipinas noong nakarang 2015 ng Yamaha NMAX 155 scooter ay ang isa sa pinakamalakas na ibinibenta ng brand sa merkado dito sa bansa magpahanggang ngayon. Sa malinis na itsura kasama ang dissenting performance nito, tiyak nadadalhin ka ng scooter na ito sa malalayong lugar dala ang komportableng pagsakay ng hindi nakakangalay. Ang urban commuter na ito ay nagkaroon ng 4 na klase ng kulay, kabilang ang Power Gray, Dark Petrol, Prestige Silver, Sword Gray para sa non-ABS at may ABS. Sa kasalukuyan ito inaalok na may 2 variant, tulad ng standard na walang ABS at top variant na may ABS. At ang kabuuang mga presyo ay mula sa 130,000 hanggang sa 151,000 sa kasalukuyan. Ang NMAX pagpasok ng kaligitnaan ng taon ay nai-update na naman sa panibagong bersyon na tinatawag ngayong NMAX Turbo 155 at nasa bansang Indonesia pa sa ngayon. Kaya ang previous model na Yamaha NMAX na narito sa bansa muna ang tatalakayin natin. Ang Yamaha NMAX 155 ay may komportabling package mula sa external na bahagi hanggang sa interior. Nilapatan ng magaganda at advanced na teknolohiya para sa ikauunlad ng bawat sasakay. Ang Yamaha NMAX ay pinapagana ng isang 155 cubic centimeter engine displacement na naka 4-stroke, single cylinder, 4 valves, single overhead camshaft na makina at gumagawa ng 15.18 horsepower sa kada 8,000 revolution per minute. At 13.9 Nm naman sa kada 6,500 revolution per minute. Ipinapadala sa pamamagitan ng CVT type na klase ng transmission ito. At sa tulong din ng makabagong sistema nito sa makina, gaya ng pagkakaroon nito ng DVI at ng Bluecore technology, na siya nagpapalakas ng output at nagpapatipid na rin ng konsumo ng fuel nito. Para sa kabuang bilis na naitala, ang Yamaha NMAX ay umaabot sa kabuang bilis nito na 125 km per hour. Habang ang fuel consumption naman nito ay may 35 km per liter. Meron din itong malawak na fuel tank capacity na 7.1 liters ang full tank. Ay malayo-layo na rin ang mararating mo.
komportableng cruiser na ito ay may kasamang isang disenteng dami ng mga features, kabilang ang isang LED headlamp at tail lamp para sa dagdag na estilo at mahusay na paningin sa oras ng gabi, na may kasama na ring hazard lamp para naman sa agarang visibility sa kalsada lalo na sa mga emergency gamit. Bukod dito ay nilagyan na rin ito ng rectangular shape, digital na panel gauge para sa magandang readout at para sa mas mabilis maunawaan ng mga rider. Kasama ang malaking underseat storage na nagbibigay naman ng extra spasyo para sa mga kargamento o anumang bagay na mapagkakasya mo dito. Pati na ang mga console pocket nito sa harapan na sinamahan pa ng USB port charging system ay pwede rin sa mga gamit na maliliit. Para sa kaligtasan at iba pang mga features, makakuha ka rin dito sa Yamaha NMAX ng automatic start and stop system. May keyless ignition at anti-lock braking system para sa safety features na eksklusibo lamang para sa top variant nito. Sinamahan na rin ito ng side stand kill switch, isang traction control system para sa pangkaragdagang safety features lalo na kung mapapadaan mo itong motor sa malulubak, mababato at madudulas na kalsada. Ang parehong gulong nito ay may kabuuang sukat na 13 pulgada, ay naka-tubeless at alloy na rin. Nasa loob nito ang parehong disc type sa front and rear na nagpapalakas ng kapit ng brake kasama ang magagandang klase ng suspensions na inilagay dito. Kagaya na lamang ng telescopic fork suspension sa front at dual shock na may kasamang coil spring na rin para sa rear suspension. At sa modelong ito, hindi rin nawawala ang Y-Connect system na pangunahing pinagkukunan ng impormasyon tungkol sa motorsiklo, kasama ang mga maintenance recommendation, tire pressure monitoring, last parking position at phone connectivity. Ang kasalukuyang presyo nitong Yamaha NMAX ay nasa 130,000 hanggang sa 151,000 pesos dito sa bansa. Meron itong dimension pagdating sa ground clearance na 12.5 cm. May bigat ito na 131 kg. Kayang sakyan ng hanggang sa 5'3" ang height at isa sa maaasahan mo ring maxi scooter type dito sa bansa. Hindi may pagkakailang pagkakahawig ng disenyo nito sa isang sikat na maxi scooter sa bansa na Yamaha NMAX. Ang FKM Slick 150 ay isa sa mga kabibiliban mo dahil sa mga katangian nito na para sa marami ay mukhang mamahali na rin. Kung naghahanap ka ng mas affordable at mapormang motorsiklong scooter, ito ang isa sa mai-offer ko sa iyo. Isa sa mga entry ng brand na para sa kanilang maxi scooter segment dito sa bansa. Naglalaman ng maraming makabagong teknolohikal na katangian gaya ng pagiging komportable, convenient, fuel efficient at maaasahang performance nito sa kalsada. Ang motor na ito ay gawa ng Fecon Motors na siyang ibinibida ng brand para maging kasangga ng mga commuter na nahihirapan sa araw-araw na pagsakay sa pampasaherong transportasyon. Meron itong kalakip na magagandang klase ng features bukod sa maporma nitong estilo at kakaibang disenyo. Gaya ng NMAX, meron din itong isang malapad na upuan. Isa sa magugustuhan mo dito kung bakit? Dahil para itong isang platform ng sopa na kahit matagal kang nakaupo ay hindi mangangalay ang bat mo dito. Ang itsura nito sa unang tingin ay akalaing kapatid ng Yamaha NMAX ang dating dahil sa malapad na frontal face at may pagka-bulky na body figure. Binabalutan ng makakapal na garnish at pairings at kapansin-pansin sa bawat gilid ang matatalas na edges at mild curve na hugis kasamang ilang pang aspeto gaya ng malaking sporty muffler. Ang maxi scooter na ito, bagamat kawig ng Yamaha NMAX ay ibahin mo rin daw sa marami. Meron itong isang mataas na windscreen protector na siyang panakip natin sa oras na tumatakbo ang motor ng mas mabilis sa maluluwag na highway para mahawi ang anumang hangin na direktang tumatama sa rider. At sa ibaba, ang parang naka-letter C shape na inverted headlamp nito na LED type na klase na mayroong equally divided sa 8 lamps na nakapaloob dito. 2 sa low beam at 6 naman para sa high beam para mas mag-stand out ang liwanag na nagbibigay ng kakaibang feel at liwanag sa gabi. At meron din itong mga LED type na turn signal light indicator sa ibaba para ma-visualize ng mga kasabayan
o mga makakasalubong kung saang direksyon ka pupunta. Isa pa, nilagyan din ito ng hazard lamp system para sa visual na pagpapaalala din, lalo na kung bigla kang hihinto sa gilid ng kalsada o di naman kaya kung nagmamadali ka. At pati na rin ang tail lamp nito ay mga naka-LED type na. Ang isa pang maganda sa modelong ito, di gaya ng ibang maxi scooter ay nilagyan din ito ng isang flat front footboard. Isang convenient features na kung saan pwede mo ditong ilagay ang anumang gamit o bagahe na mapagkakasya mo dito. Additional space na rin, lalo na kung gagamitin mo ito sa pagdi-deliver. Ilagyan na rin ito sa pillion seat ng rear grab bar para talian ng mga gamit o di naman kaya hawakan ang mga pasahero o angkas natin. Pwede ka na rin maglagay ng top box dito kasi nakadesenyo na rin para kapitan ito. Meron din itong console pocket o bulsa sa harapan na lagayan ng maliliit na gamit. At ang handle nito ang magpapabilib na rin sa marami. Kasi naiiba rin ang isang ito. Nilagyan ng isang handlebar na naka-naked na parang sa Honda PCX naman. At dalawang high-mounted na mga side mirror na hugis dahon. Meron din itong malawak na underseat storage para sa ibang mga gamit, lalo na sa mga importanteng gamit. Kasya dito ang helmet, kapote at gloves. Bukod sa mga yan, ang advanced features ay hindi rin pinalagpas ng isang ito. Sa pagkakaroon ng isang USB port charging system o saksakan ng cord o charger ng mga cellphone. Nilagyan din ito ng keyless ignition system. Mas madaling paganahin basta hawak mo lamang ang transmitter key nito. At isa sa advantage pa ng keyless entry ay mas secured ito sa mga magtatangkang nakawin nito. Built-in na rin sa motor na ito ang anti-theft alarm system para sa mga pangkaragdagang security sense nitong motorsiklo. Ang makina nitong motor ay nilagyan ng 150 cubic centimeter na displacement capacity para kahit may kalakihan ay siguradong kakayanin. At may kalakasan na rin. Meron itong single cylinder, naka 4-stroke, single overhead cam at naka 4 valves engine. Ang cooling system nito ay advanced na rin dahil nilagyan ng liquid cool type na klase. Electronically fuel injected type naman sa fuel supply system na siyang tumutulong sa pagtitipid nitong kumonsumo ng fuel. At speaking sa fuel, may kalakihan ng fuel tank capacity nito na kayang kargahan ng 9.2 liters na full tank. Kaya nitong umubos ng 1 litro sa loob ng 40 kilometro na layo. Kaya hindi lamang sa city ride mo ito mapapakinabangan ng mainam, pati sa mga long ride ay siguradong magandang pakisamahan. At batay na rin sa manufacturer nito, ang lakas ng modelong ito ay walang kapares dahil yan sa nagagawa ng makina nito na kayang maglabas ng malakas na maximum output level. Ang mill nito ay ipinares sa isang automatic na transmission type na CVT at gumagawa ng 12.1 kilowatts o di naman kaya 16.2 horsepower sa kada 8,000 RPM at maximum torque na 14.6 Newton meters sa kada 6,500 revolution per minute. Na kung ikukumpara sa Yamaha NMAX at PCX ay mas malakas nga ang isang ito. Sa katunayan nga, kaya nitong gumawa ng average top speed na 120 to 125 km per hour, batay na rin sa mga nakagamit na. Pagdating naman sa safety measure, nilagyan ito ng makakapit na braking system sa front and rear. Parehong mga naka-disc type sa harap at likod na may dual piston caliper brake sa front at meron namang itong single caliper piston para sa rear. At ang parehong brakes nito ay gumagamit ng advanced na teknolohiya na tinatawag na single channel BCS o tinatawag na brake control system. Isang safety features na nakatuon para sa mas kontroladong pagpipreno. Mas ma-enhance ang kapit ng brake lalo na sa mga biglaang paghinto. Medyo may pagkakatulad ito sa ABS o tinatawag na anti-lock braking system at iisa lang din ang purpose. Ligtas na makapagpreno ang rider sa oras ng mga biglaan o emergency braking. Hindi madudulas o ma-out of balance o ride. At bukod pa dyan, nilagyan din ito ng matitibay na suspension sa front and rear. Gaya ng naka-telescopic fork sa front at double shock with coil spring naman sa rear.
Nagbibigay sa motor na ito ng magandang balanse ng pagmamaneuver, lalo na kung may dadaan mo ito sa malulubak na kalsada, biglang mga pakurbada at mababato at malulubak na klase. Kabilang din sa mga nagpapanatili sa maayos nitong pag-andar sa loob ng kalsada ay ang makakapit na mga gulong nito sa harap at likod. May sukat ito na 100/80R14 sa front at 120/70R40 naman para sa rear. Naka-tubeless tires at alloy na mags na rin. At pagdating naman sa dimension, ang overall na haba nito ay may sukat na 186cm at lapad na 82cm. Ang taas nito ay nasa 82cm din at may ground clearance size na 14cm. Ang sitting height nitong motor ay nasa 76cm. Tumitimbang naman ang kabuuang bigat na itong motor ng 150kg. May wheelbase size na 132.2cm at bagay na bagay pang long ride kung gugustuhin. Bukod sa napaka-komportabling gamitin ay talagang malayo ang mararating sa fuel tank capacity nito na may 9.2 liters. Itong FKM Sleek 150 ay gawang Fecon Motors na originally Singaporean brand pero nakabase sa bansang China. Karamihan sa mga gawang China ay matitibay na rin naman at kung minsan pa nga ay advance pa sa mga Japanese brand kung tutusin. Meron na rito mga available na spare parts at madali lang ding hanapan dahil hindi naman nalalayo ang ibang mga klase ng piyesa nito sa ibang mga brand. Ang maxi scooter na ito ay nagkakahalaga ngayon sa Philippine market ng 123,000 pesos lamang. Kaya kung namamahalan ka sa ilang mga Japanese brand na motorsiklo, baka pwede mo nang pagtiyagaan ang isang ito. Sa mura nitong price tag mga kaibigan, ay makakabili ka na at magkakaroon ng isang mamahaling motorsiklo kung titingnan. May pagka-modern style at aggressive looking ang pamilyar na itsura ng isang ito. Isa sa mga pinapangarap ng karamihang rider, commuter at ilang mga motorcycle lovers sa bansa ang magkaroon ng ganitong klaseng motorsiklo, lalo na nung una itong inilabas sa Philippine market noong 2022. Isa ang Honda Click 160 sa mga kinikilala ng mamamayan bilang isang mapagkakatiwalaang motor sa bansa na may nakakabilib na pormahan, maraming advance na katangian at siguradong maaasahan kung saan-saan. Buhat ng ito'y inilabas ay naging kasama na sa listahan ng mga pinagpipiliang motor ng mga mamimili sa bansa. Magpahanggang ngayon ang modelong ito ay patuloy pa rin namamayagpag sa merkado ng Pilipinas. Kaya naman ang ilang mga brand competitor nito na nakapaligid at nakatingin sa pag-angat nitong modelo ay gumagawa na rin ng paraan para kahit papano'y makasingit sa pag-uusapan. Gaya na lamang ng isang motor na tatalakayin natin ngayon. Ito ay bago at kalalabas lamang din dito sa merkado ng Pilipinas. Animoy walang pinagbago kung hindi mo masyadong susuriin. Well, kung tatanungin, isa pa rin naman ito sa magugustuhan mong klase panigurado. Isang motor na naman na makikisabay sa mga nauusong modern style na inilabas na sa bansa. Ito ay tinatawag na Evo 170. Gaya ng Honda Click 160, ang motor na ito ay may napakatalas na edge sa frontal face. Dala ng mga fairings garnish nito. Dalawang magkatabing headlamp sa ibaba at naka-high mount na mga turn signal light indicator sa itaas nito. Gaya ng dating unang modelo nito na Evo 150 2021 model na isinunod din naman sa Honda Click 150 ay nakuha pa rin nito ang buong hubog at perpektong pormahan ng mga garnish at fairings na nakapalibot sa buong body ng Honda Click 160 new version ngayon. At hindi lamang yun, maging pati ang ilang mahalagang amenities gaya ng pagiging komportable at convenient nito. Sa pagkakaroon ng napakaraming modernong features ay hindi rin pinalagpas. Meron din itong isang malapad na front footboard gaya ng sa Honda Click 160, mga console pocket sa harap, retractable hook na sabitan at isang malaking underseat storage compartment base para sa ilang mga gamit na pwede mong ilagay dito. Hindi lamang sa pormahan mai-enjoy mo ang bawat nilalaman ng mala Honda Click 160 na motorsiklong ito. Kung pagmamasdan kasi, pati ang handling ay kuhang-kuha din at sa pagitan nito
ay makikita naman ang nakadigitalize na ring instrument meter panel gauge nito. Para sa mga impormasyon ng pagpapaandar, medyo naiiba nga lang ng kaunti ang itsura nito sa tinularan, pero okay na rin naman. Sinamaan din ito ng kaparehang malalapad na upuan, dalawang hugis dahon na mga side mirror at isang rear handle grab bar sa likod nito. Ay para ka na ring nakabili ng isang mamahaling motor o Honda Click 160 sa klase nito. Itong Evo 170 kasi mga kaibigan ay mabibili mo sa murang halaga lang. Inilabas ito na may iisang variant na nagkakahalaga ng 88,000 pesos lang. Ang motor na ito, sa mga hindi nakakaalam, ay mula lang dito sa Philippine market, isang Philippine brand distributor na tinatawag na Motoposh. Marahil lang ilan sa atin ay hindi pa masyadong pamilyar sa brand na ito. Ang karamihan kasi sa mga motor na inilalabas nito sa bansa ay medyo mura lang talaga ang halaga at hindi pa masyadong naikukumpara. Pero sagana naman sa napakaraming pakete, kaya na lamang ng modelong ito na Evo 170. Itong motor din kasi ay nilagyan ng ignition system na di keyless entry at push start button na lang. Meron itong kasamang anti-theft alarm for security. Para naman sa pangkalahatang mga ilaw nito mula sa harap na may kasamang DRL ay pawang mga naka-LED type na din na klase. Kasama ang tail lamp ay parehong mga naka-LED type na, kaya less maintenance ka na rin dito mga kaibigan. Pagdating naman sa mil, ang scooter na ito ay pinapagana ng 170 cubic centimeter na displacement capacity na may single cylinder, naka 4-stroke single overhead cam at nilagyan na rin ng fuel supply na EFI Bosch type na klase o tinatawag na electronic fuel injected type. Ang cooling system naman nitong motor ay naka-air-cooled pa, na medyo disadvantage pa nito lalo pat naka 170cc na ang makina. Pero bagamat ganun, nilagyan pa rin naman ito ng Euro 4 compliance pagdating sa emission, kaya eco-friendly na rin. At ang fuel tank capacity nitong motor ay naglalaman ng 5.5 liters. Medyo malayo-layo na rin ang mararating mo sa pagkakaroon nito. Ang average fuel consumption na 30 km per liter. At ang mil ng motor na ito ay pinaris naman sa isang transmission type na CVT at gumagawa ng lakas na 7.8 kW sa kada 7,000 RPM. At ang 11.8 Nm sa kada 5,500 RPM naman ay gumagawa ng kabuuang bilis, mga kaibigan, na umaabot sa 110 to 115 km per hour. Sa parang iyon, naipababatid na rin sa mga mamamayang Pilipino na kahit papano ay masasabi na rin nating kayang makipagsabayan na mga gawang Pinoy sa mga Japanese brand. Dahil bukod sa pagkakaroon nito ng maaasahang makina, sulit na features at masusubukan pa lamang na performance, nilagyan din kasi itong motor ng magagandang klase ng suspension sa front and rear na naka-telescopic fork sa harap at isang swing arm na may single shock absorber at coil spring naman para sa likuran. Ang bawat gulong nito ay sadyang makakapit na rin. May kabuuang sukat naman na 90 by 80 R14 sa front at 100 by 80 R40 naman sa rear. Mas manipis ito kung ikukumpara sa Honda Click 160. Pero pwede mo namang yang i-upgrade sa aftermarket. At sa braking system naman ito, nilagyan ito ng magkapares na braking system na makakapit din. Ang front ay naka-disc type habang naka-drum brake type naman ang rear brake. At ang isa pang bahagi ng features nito, nilagyan na nga rin pala ng USB port socket itong motor na makikita sa kanyang console pocket na para sa charging system ng mga gadget. Para sa kabuuang sukat, ang kabuuang haba nito ay nasa 203 cm, habang ang lapad naman nito ay nasa 70 cm. May taas itong motor na 125 cm at ang seating height nito ay umaabot ng 77.5 cm. Natyak kung kayang-kayang itayo ng hanggang sa 5'3" ang height. Ang ground clearance nitong motor ay umaabot ng 11.5 cm. At nagkakalaga ang kasalukuyang presyo nito ng 88,000 pesos lamang dito sa bansa. Kaya isang tip lang, kung namamahalan ka talaga sa Honda Click at pinapangarap mong motor yan,
Pwede mo namang pagtuunan ng pansin itong modelo na Moto Push Evo 170 mga kaibigan. Isang Philippine-made brand na kung saan madali na lang hanapan siguro ng piyesa yan. Lalo na kung halos magkatulad lang naman sila ng itsura, capacity at ibang mga features ng Honda Click 160. At gawang Pinoy ito, kaya madali talagang hanap. Kung may mga bagong sasakyan, mapamotorsiklo, 4 wheels o kahit ano pa man, gusto nyong malaman ang bawat nilalaman, specs and features na meron ito, pwede nyong i-comment yan sa ibaba para magawan natin ng review. So hanggang dito na lamang po siguro ng ating video, pero bago po tayo magtapos ay nais ko po munang magpasalamat sa mga patuloy na sumusuporta, tumatangkilik at nag-aabang palagi sa mga video na ina-upload natin dito sa ating channel. Kung nagustuhan mo ang topic natin ngayon, pwede mong i-comment ang iyong opinion sa ibaba pagkatapos ng video na ito. At paklik na rin ng like button mga kaibigan.